Mula sa naging artikulo, update ng Facebook page na People's Tonight. Nako, ito po ay ngayong araw lamang o nito lamang 26 nangyari. Itinalaga sa posisyon si Paes ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong December 2022 at nagtapos ang kontrata noong December 2024 na hindi na niya nirenew ulit. Sa isang expose, pinasalamatan ni Paes o ni Daphne Paes ang Pangulo para sa pagtitiwala umano nito at paglalagay sa kanya front row seat to national level governance and policy making. It was a true honor to communicate and contribute to the programs and policies of President BBM and the Cabinet. Maraming salamat. Yan pang saad ni Daphne Paes. Sa post, kalakip ang larawan niya kasama ang Pangulo. Inanunsyo din ni Paes ang pagbibitiw ilang araw matapos umupo sa posisyon ang bagong Presidential Communications Office PCO Secretary na si J. Ruiz at PCO Undersecretary at Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro. Bilang Palace Press Officer, si Castro na ang magsasagawa ng press briefing kasama ang mga miyembro ng Malacanang Press Corps ayon kay Ruiz. Daphne Osenia Paes nagbitiw bilang Palace Press Briefer. Yan po ang pag-aanunsyo ng dating TV personality na si Daphne Osenia Paes sa social media nitong Martes, Pebrero 25, na natapos na ang kanyang tungkulin bilang Malacanang Palace Press Briefer noong Enero 1, 2025. Samantala, tila na naging mainit naman ang diskusyon ng mga netizen matapos nga na magsalita si Davao City Mayor Baste Duterte noong February 25, 2025 at ayon sa kanya, let us honor its EDSA people power legacy by ensuring that history is never distorted, our rights are never trampled upon, and our democracy remains intact for future generations. May the darkest times in our history never happen again. Mula muli sa People's Tonight, habang ipinagdiriwang nga doon ng bansa ang ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution noong Martes, Pebrero 25, ay binalaan nga ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang mga Pilipino sa umano'y nagbabantak pagbabalik ng diktadoryang pamumuno. Iyon nga ang kanyang pagbabahagi. Ngunit sinabihan naman siya ni Presidential Communication Office or PCO Undersecretary Claire Castro. At aniya, Mayor Baste should not forget what happened for the past 6 years under the Duterte administration. As of now, the victims have not yet been given justice, so before making such allegations against the President, my advice is that he should look back. Naging iba-iba naman ang reaksyon dito ng mga netizen. May pumabor kay Mayor Baste Duterte at mayroon namang hindi. Mayroong pumabor sa nasabi nga pong pagtatanggol ng administrasyon at mayroon namang hindi. Well, ano masasabi niyo about dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.